Vivi, ito ang mapapangasawa ko. Cohen Hattam, hindi ba sabi mo noon na pakakasalan mo ako sa hinaharap? Pero bakit ngayon siya pa? Vivi, taos puso akong humihingi ng tawad. Gitling, sa nakalipas na panahon, tiningnan lang kita bilang nakababatang kapatid. Ang mahal ko ay si Triuvan, ang ate mo. Pagkatapos sabihin iyon, marahan pang niyakap ni Cohen Hattam si Triuvan. Nagpalitan sila ng mga tinging puno ng pagmamahal. Napatigil si Triuvi nang marinig iyon, namanhid ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa bago siya nakapagsalita, garalgal ang boses. Namumula ang mga mata, nangingilid ang luha. Tiningnan mo lang ako bilang nakababatang kapatid. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Cohen Hattam. Walang pag-aalinlangang tumango. Oo, tiningnan ko lang si Vivi bilang kapatid. Bukod pa dyan, sa susunod na kalahating buwan, ikakasal na kami ni Triuvan. Vivi, magiging isang pamilya na tayo. Umaasa akong hindi ka lalampas sa hangganan. Lalampas sa hangganan. Nakakatawa ang apat na salitang iyon. Pinigilan ni Triuvi ang luha at tumango. Sige. Ngumisi ng mapanghamak si Triuvan. Sinadyang kumapit ng mahigpit sa braso ni Cohen Hattam at nagsalita ng may pagkukunwari. Vivi, maraming salamat sa iyo. Siguradong magiging masaya kami ng kuya mo. Dahan-daang tumingin si Triuvi kay Triuvan. Nakikita ang mukha nitong puno ng pagmamayabang na nagpapagalit sa kanya. Hindi na malayang napahigpit ang kamao. Pinilit niyang manatiling kalmado at hindi nagsalita. Matapos magsalita pa ng ilang pangungusap si Cohen Hattam. Matamis at malambing silang umalis ni Triuvan sa restaurant. Nang mawala na ang anino ng dalawa, yumuko si Triuvi. Tinakpan ang mukha at humagulgol ng malakas. Magkakilala na sina Triuvi at Cohen Hattam mula pagkabata. Noong 18 anyos siya, nagpahayag na ng pagtingin sa kanya si N. Hattam. Sinabi nito na hihintayin niyang makuha ang tiwala ng mga magulang niya para pamahalaan ang kumpanya bago siya pakasalan at maging manugang ng pamilyang ko. Sa totoo lang, matagal nang may lihim na pagtingin si Triuvi kay N. Hattam. Nang magtapat ang crush niya, hindi na siya nag-isip pa at pumayag agad. Matyaga siyang naghintay kay Cohen Hattam ng 8 taon. Sa loob ng panahong iyon, walang tigil siyang nagsikap mag-aral. Pinagbuti ang sarili para maging karapat-dapat kay Cohen Hattam sa hinaharap. Maraming beses siyang lihim na nakiusap sa kanyang lolo na tulungan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang matatanggap lang pala ni Triuvi ay ang mapait na mga salitang itinuring ka lang niyang parang kapatid. Pinunasan ni Triuvi ang luha. Bahagyang ngumiti ng mapakla ang mga labi. 8 taon, pero sa huli, walang titulo, walang katayuan. At ngayon ay tinatawag pang hipag niya. Matagal na naupo si Triuvi sa restaurant bago tumayo at umalis. Hindi siya umuwi kundi nakipagkita sa matalik na kaibigan para uminom ng alak. Nang gabing iyon, maraming nainom si Triuvi, at marami ring iniyak. Ito ang unang beses na naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng mabaygo sa pag-ibig. Hindi pala ito kasing dali ng inaakala niya. Halos hindi niya matanggap na ang kanyang childhood sweetheart ay ikakasal sa kanyang kapatid sa ama. Umaagos ang luha ni Triuvi. Ang matalik na kaibigang si Kammay na nasa tabi niya ay naawa at pinayuhan siya. Vivi, huwag ka nang uminom pa. Anong nangyari? Bakit ka biglang nagkaganyan? Humikbi si Triuvi, mukhang labis na nasasaktan at nawawala ng pag-asa habang nagkukwento. Kammay, ikakasal na si N. Hattam sa ate ko. Nakipagkita siya sa akin ngayon. Sabi niya may sasabihin daw siya. Iyon pala ay para ipaalam ang tungkol sa kasal nila. Ang pakakasalan niya ay si Triuvan. Natigilan si Kammay. Nanlaki ang mga mata sa gulat at hindi makapagsalita. Tiningnan ni Kammay ang kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, dapat nga sigurong hayaan na lang niyang uminom si Triuvi. Itinaas ni Triuvi ang baso at nilagok ang alak. Ang mapait na likido ay dahan-daang damaloy sa kanyang lalamunan. Tulala siyang nagpatuloy sa pagsasalita habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. 8 taon, walang napala. Pero habang iniisip niya, lalong tumitindi ang galit ni Triuvi kay Triuvan. Dahil din sa pagdating ng mag-inang ito, nag-ulo ang lahat sa buhay niya. Malinaw na naaalala ni Triuvi noong 6 na taong gulang siya.
Biglang dinala ng kanyang ama ang isang babae kasama ang isang batang mas matanda sa kanya ng 1 taon sa bahay at ipinahayag na pakakasalan niya ang babaeng iyon. Hiniling niya sa kanyang ina na pirmahan ang divorce papers para malaya niyang maiuwi ang babaeng iyon. Noong taong iyon, sinubukan ng kanyang ina na pigilan ito ngunit walang nangyari. Pinilit ng kanyang ama ang kanyang ina hanggang sa magkaroon ito ng depresyon at muntik ng magpakamatay. Kahit pinayuhan na siya ng kanyang lolo, hindi pa rin ito nakinig at nanatiling matigas ang ulo. Hindi maturuan ng lolo ang anak kaya nagkasakit ito sa sobrang galit. Nang medyo gumaling na ang ina ni Triuvi, dahil ayaw niyang magkagulo ang pamilyang Triu, pumayag na itong makipagdiborsyo. Mapagbigay ang kanyang ina nang umalis ito, wala siyang kinuha kahit ano mula sa pamilyang Triu. Kahit sustento ay hindi. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Triuvi na sumama sa kanyang ina. Pero hindi pinahintulutan ng sitwasyon noon, dahil wala ng pamilya sa panig ng ina niya. At hindi rin stable ang kalusugan nito kaya hindi siya maalagan. Sinabi ng ina niya na kailangan niyang manatili dahil siya ang nag-iisang kinikilalang apo ng pamilyang Triu. Sa pananatili niya, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Kahit na miss niya ang ina niya, kahit hindi niya gusto, kailangan niyang sumunod. Mula noon, isang batang musmos na 6 na taong gulang pa lamang ay natutong maging matatag at malakas. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang nakikipaglaban para ipagtanggol ang kanyang sariling katayuan. Nang lumaki siya, narinig niya mula kay Vokim na ang ina ni Triuvan, si Ginang Trin Tuyet, ay dating sekretarya ng kanyang ama. Kung paano ito nang-akit ay nabighani niya ang kanyang ama, na nahumaling dito at nagkaroon sila ng anak. Matapos magkaroon ng anak kay Ginang Trin Tuyet, nabuntis din ito ang kanyang ina. Sa Kim ang kanyang ama. Noong panahong iyon, gusto niyang magkaroon ng asawa at kabit, pero ayaw ni Ginang Trin Tuyet. Sa loob ng maraming taon ng pagtitiis, gusto niyang magkaroon ng pangalan at katayuan kaya ginamit niya ang kanyang buhay at ng bata bilang panakot. Dahil sa labis na pagmamahal sa kabit, pumayag ang kanyang ama na bumalik at pilitin ang asawa. Mula nang maiuwi niya ang kabit sa bahay, hindi na naramdaman ni Triuvi ang pagmamahal ng kanyang ama. Halos lahat ay ibinibigay niya kay Triuvan. Sa bahay, tanging ang lolo na lamang niya ang kumakalinga at nagpoprotekta sa kanya. Hindi kailanman kinilala ng kanyang lolo si Ginang Trin Tuyet bilang manugang. Sinabi niya na ang nag-iisang manugang ng pamilyang Triu ay ang kanyang ina. Ang babaeng pinakasalan niya ng may tamang paghingi. Dahil dito, sa loob ng maraming taon, galit pa rin ang babaeng ito tungkol dito. Matapos uminom ng alak at umiyak ng isang hapon, lasing na si Triuvi. Nahihilo siyang inihatid ng kanyang kaibigan pauwi. Kinabukasan, nang magising si Triuvi, nalaman niyang nasa bahay siya ng kanyang matalik na kaibigang si Kammay. Tumingin siya sa orasan at tanghali na pala. Pakiramdam niya ay sobrang pagod ang kanyang katawan. Bumangon si Triuvi, tinapak-tapik ang ulo para mahimasmasan, at pumasok sa banyo para maghilamos. Paglabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lolo. Sinabi ng lolo niya na umuwi siya. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Triuvi. Malamang nalaman na ng lolo niya ang tungkol kina Triuvan at Koen Hattam. Nang akmang lalabas na siya, pumasok si Kammay. Nakita niyang gising na si Triuvi kaya nagtanong ito, "Gising ka na pala? Lumabas ka na? Nagluto na ako ng pagkain." 8 taon, pero sa huli, walang titulo, walang katayuan. At ngayon ay tinatawag pang hipag niya. Matagal na naupo si Triuvi sa restaurant bago tumayo at umalis. Hindi siya umuwi kundi nakipagkita sa matalik na kaibigan para uminom ng alak. Nang gabing iyon, maraming nainom si Triuvi, at marami ring iniyak. Ito ang unang beses na naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng mabaygo sa pag-ibig. Hindi pala ito kasing dali ng inaakala niya. Halos hindi niya matanggap na ang kanyang childhood sweetheart ay ikakasal sa kanyang kapatid sa ama. Umaagos ang luha ni Triuvi. Ang matalik na kaibigang si Kammay na nasa tabi niya ay naawa at pinayuhan siya. "Vivi, huwag ka nang uminom pa. Anong nangyari? Bakit ka biglang nagkaganyan?" Humikbi si Triuvi, mukhang labis na nasasaktan at nawawalan ng pag-asa habang nagkukwento. "Kammay, ikakasal na si Hattam sa ate ko. Nakipagkita siya sa akin ngayon,
Sabi niya may sasabihin daw siya. Iyon pala ay para ipaalam ang tungkol sa kasal nila. Ang pakakasalan niya ay si Triuvan. Natigilan si Kammay, nanlaki ang mga mata sa gulat at hindi makapagsalita. Tiningnan ni Kammay ang kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, dapat nga sigurong hayaan na lang niyang uminom si Triuvi. Itinaas ni Triuvi ang baso at nilagok ang alak. Ang mapait na likido ay dahan-daang damaloy sa kanyang lalamunan. Tulala siyang nagpatuloy sa pagsasalita habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. 8 taon, walang napala. Pero habang iniisip niya, lalong tumitindi ang galit ni Triuvi kay Triuvan. Dahil din sa pagdating ng mag-inang ito, nag-ulo ang lahat sa buhay niya. Malinaw na naaalala ni Triuvi noong 6 na taong gulang siya. Biglang dinala ng kanyang ama ang isang babae kasama ang isang batang mas matanda sa kanya ng 1 taon sa bahay at ipinahayag na pakakasalan niya ang babaeng iyon. Hiniling niya sa kanyang ina na pirmahan ang divorce papers para malaya niyang maiuwi ang babaeng iyon. Noong taong iyon, sinubukan ng kanyang ina na pigilan ito ngunit walang nangyari. Pinilit ng kanyang ama ang kanyang ina hanggang sa magkaroon ito ng depresyon at muntik ng magpakamatay. Kahit pinayuhan na siya ng kanyang lolo, hindi pa rin ito nakinig at nanatiling matigas ang ulo. Hindi maturuan ng lolo ang anak kaya nagkasakit ito sa sobrang galit. Nang medyo gumaling na ang ina ni Triuvi, dahil ayaw niyang magkagulo ang pamilyang Triu, pumayag na itong makipagdiborsyo. Mapagbigay ang kanyang ina nang umalis ito. Wala siyang kinuha kahit ano mula sa pamilyang Triu. Kahit sustento ay hindi. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Triuvi na sumama sa kanyang ina. Pero hindi pinahintulutan ng sitwasyon noon, dahil wala ng pamilya sa panig ng ina niya, at hindi rin stable ang kalusugan nito kaya hindi siya maalagaan. Sinabi ng ina niya na kailangan niyang manatili dahil siya ang nag-iisang kinikilalang apo ng pamilyang Triu. Sa pananatili niya, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Kahit na miss niya ang ina niya, kahit hindi niya gusto. Kailangan niyang sumunod. Mula noon, isang batang musmos na 6 na taong gulang pa lamang ay natutong maging matatag at malakas. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang nakikipaglaban para ipagtanggol ang kanyang sariling katayuan. Nang lumaki siya, narinig niya mula kay Vokim na ang ina ni Triuvan, si Ginang Trin Tuyet, ay dating sekretarya ng kanyang ama. Kung paano ito nangakit ay nabighani niya ang kanyang ama, na nahumaling dito at nagkaroon sila ng anak. Matapos magkaroon ng anak kay Ginang Trin Tuyet, nabuntis din ito ang kanyang ina. Sakim ang kanyang ama. Noong panahong iyon, gusto niyang magkaroon ng asawa at kabit, pero ayaw ni Ginang Trin Tuyet. Sa loob ng maraming taon ng pagtitiis, gusto niyang magkaroon ng pangalan at katayuan kaya ginamit niya ang kanyang buhay at ng bata bilang panakot. Dahil sa labis na pagmamahal sa kabit, pumayag ang kanyang ama na bumalik at pilitin ang asawa. Mula nang maiuwi niya ang kabit sa bahay, hindi na naramdaman ni Triuvi ang pagmamahal ng kanyang ama. Halos lahat ay ibinibigay niya kay Triuvan. Sa bahay, tanging ang lolo na lamang niya ang kumakalinga at nagpoprotekta sa kanya. Hindi kailanman kinilala ng kanyang lolo si Ginang Trin Tuyet bilang manugang. Sinabi niya na ang nag-iisang manugang ng pamilyang Triu ay ang kanyang ina. Ang babaeng pinakasalan niya ng may tamang paghingi. Dahil dito, sa loob ng maraming taon, galit pa rin ang babaeng ito tungkol dito. Matapos uminom ng alak at umiyak ng isang hapon, lasing na si Triuvi. Nahihilo siyang inihatid ng kanyang kaibigan pauwi. Kinabukasan, nang magising si Triuvi, nalaman niyang nasa bahay siya ng kanyang matalik na kaibigang si Kammay. Tumingin siya sa orasan at tanghali na pala. Pakiramdam niya ay sobrang pagod ang kanyang katawan. Bumangon si Triuvi, tinapak-tapik ang ulo para mahimasmasan, at pumasok sa banyo para maghilamos. Paglabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lolo. Sinabi ng lolo niya na umuwi siya. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Triuvi. Malamang nalaman na ng lolo niya ang tungkol kina Triuvan at Coenhattam. Nang akmang lalabas na siya, pumasok si Kammay. Nakita niyang gising na si Triuvi kaya nagtanong ito. Gising ka na pala, lumabas ka na. Nagluto na ako ng pagkain. Bahagyang ngumiti si Triuvi. Kailangan ko nang umuwi ngayon, tumawag si lolo. Pahiram naman ng damit, puro amoy alak ang damit ko. Sige, nasa aparador ang mga damit.
Tingnan mo kung may babagay sa iyo. Tumango si Triuvi, lumapit at binuksan ang aparador. Napakagatlabi si Kammay, nag-alangan sandali bago nagpatuloy sa pagsasalita. Vivi, okay ka na ba? Kung hindi pa, huwag ka munang umuwi. Nasa bahay pa rin ng pamilyang Trio ang mag-inang Triuvan. Natatakot si Kammay na kapag bumalik si Triuvi ay muli siyang saktan ng dalawang iyon. Nanahimik si Triuvi. Kahapon ng gabi, nakainom na siya ng alak, nakaiyak na rin. Lahat ng sama ng loob at pagod ay nailabas na niya. Pagkatapos matulog at magising, kailangan pa rin niyang maging matatag at magpatuloy sa buhay. Hindi naman pwedeng dahil lang sa isang lalaki ay magpapakamatay na siya. Lumingon siya at ngumiti. Okay na ako, huwag kang mag-alala. Sa malawak na mundong ito, hindi lang naman si Koen Hattam ang lalaki. Maganda ako, maayos ang pamilya, hindi ako mauubusan ng manliligaw. Isa pa, ang bagay na ginalaw na ni Triuvan, hindi na kailangan ni Triuvi. Tumango-tango si Kammay. Pero alam niyang hindi madaling makalimutan ni Triuvi. 8 taon iyon, hindi biro, hindi na nagsalita pa si Kammay, tumalikod at lumabas para bigyan ng pagkakataon si Triuvi na magbihis. Pagkatapos magbihis ng malinis at maayos na damit, binuksan ni Triuvi ang pinto at lumabas. Nag-aayos si Kammay sa kusina, pagkatapos ay kumuha ng isang basong tubig at lumapit. Inumin mo ito. Inabot ni Triuvi ang baso at sinabing, salamat. Pero, hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayon? Umiling si Kammay, hindi. Araw ng pahinga ko ngayon. Tumango-tango si Triuvi. Inubos ang tubig sa baso at dahan-daang ibinaba ito sa mesa. Aalis na ako, babalik ako mamayang gabi. Sige, sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ng mga Trio. Napabuntong hininga si Triuvi habang nakatayo sa harap ng mansyon na matagal na niyang hindi nababalikan. Noong 18 anyos siya, humingi ng pahintulot si Triuvi sa kanyang lolo na bumukod. Pumayag ang lolo niya noon, binigyan pa niya si Triuvi ng isang napakamahal na bahay bilang regalo. Dahil bumukod na siya, paminsan-minsan na lang umuuwi si Triuvi. Kung iisipin, halos tuwing Pasko at Bagong Taon lang siya umuuwi. Dahil ayaw niyang makasalamuha ang kanyang ama at ang kabit nito. Hindi sila magkasundo ng kanyang ama, halos hindi sila makapag-usap ng hindi aabot sa 2 minuto bago mag-away. Hindi ibig sabihin na hindi niya pinapansin ang kanyang lolo dahil hindi siya umuuwi. Sa katunayan, madalas silang magkita sa labas ng dalawa. Mas komportable si Triuvi sa ganoong paraan. Pagpasok sa bahay, magalang siyang binati ng mga katulong. Magandang araw po, Ma'am V. Tumango si Triuvi. Akmang didiretso na sana siya sa silid-aklatan ng lolo niya nang may tumawag sa kanya ng masigla. Ate, nakabalik ka na pala. Lumingon si Triuvi at tinitigan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Trio Difong, ang anak ng kanyang ama at ng babaeng iyon. 18 taong gulang na ito ngayong taon, pero mukha na itong mas mature at responsable, hindi tulad ng ina at kapatid niyang babae. Palakaibigan si Difong, kahit alam niyang galit sa kanya si Triuvi, masayahin pa rin ito. Pero kahit anong gawin niya, hinding-hindi sila kikilalanin ni Triuvi bilang isang pamilya. Ngumiti si Trio Difong at lumapit. Gusto mo ng tubig? Ate, igagawa kita. Hindi pa nakakasagot si Triuvi. Isang matinis na boses ang narinig mula sa itaas. Difong, ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Trio, hindi ka utusan para magsilbi at pumunta sa kusina para gumawa ng tubig. Kalmado pa ring sumagot si Trio Difong, pamilya naman tayong lahat, Maria. Isa pa, kara-rating lang ni Ate V. Bumaba si Ginang Tuye, itinaas ang baba at ngumisi. Itinuturing mo silang pamilya pero hindi ka nila pinapahalagahan. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Pinagbabawalan kita. Naiintindihan mo ba? Walang ganang makipagtalo si Triuvi. Tumaliko siya at umalis. Akmang hahabulin siya ni Trio Difong nang pigilan siya ng kanyang ina at pinagalitan. Pumunta si Triuvi sa silid ng kanyang lolo. Magalang na kumatok ng 2 beses bago itinulak ang pinto at pumasok. Magandang araw po, Lolo. Vivi, nakabalik ka na pala.
Opo, maupo ka. Kakaupo pa lang ni Triuvi sa upuan nang marinig niyang binanggit ng lolo niya ang tungkol kina Koenhattam at Triuvan. Kahit na pinipilit niyang maging kalmado sa labas, unti-unting sumisikip ang kanyang puso. Narinig ko sa tatay mo na ikakasal na sina Koenhattam at Triuvan sa susunod na kalahating buwan. Opo, napabuntong hininga ang lolo Triu. Alam niyang nalulungkot ang apo niya kaya ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Sa simula pa lang, hindi na niya gusto si Koenhattam. Ngayong ginawa pa niya ito kay Triuvi, lalo siyang nagalit. Nag-isip siya sandali bago dumiretso sa punto. Lumipat ka na ulit dito sa bahay. Po, 8 taon ka nang nasa labas, sapat na ang panahong iyon para magpakasaya ka. Bumalik ka na sa bahay ng mga Trio para maghanda sa pagtanggap ng tungkulin sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Triuvi. Sa totoo lang, wala siyang interes na pamahalaan ang kumpanya. Maayos naman ang trabaho niya ngayon. Isa pa, malamang ipapasa ng tatay niya ang kumpanya kay Trio Difong dahil bata pa lang si Difong ay pinag-aral na niya ito ng maraming bagay tungkol sa business management. Hindi niya ito basta-basta ibibigay sa kanya. Nakita ng lolo na nag-aalinlangan si Triuvi kaya matigas siyang nagpatuloy. Kung ayaw mong mamahala, magpakasal ka na lang. Hahanapan kita ng mapapangasawa. Pagkatapos mong ikasal, ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan sa asawa mo. Magpakasal po. Oo, napilitang ngumiti si Triuvi. Kakabreak lang niya sa 8 taong relasyon. Sa ngayon, hindi pa siya handang tumanggap ng iba. Nag-aalangan siyang sumagot. Sa totoo lang po, hindi naman kailangang magmadali. Napagdesisyonan ko na ito. Sa katapusan ng buwang ito, lumipat ka na dito sa bahay. Lolo, ganoon na nga. Malapit na rin akong mamatay. Hindi mo ba ako mahal? Napakagatlabi si Triuvi. Nakikita ang determinasyon ng kanyang lolo. Napabuntong hininga na lamang siya at tumango bilang pagsang-ayon. Pansamantalang pampalubag loob sa lolo niya. Matapos makipag-usap pa sandali sa lolo niya, nalaman ni Triuvi ang dahilan kung bakit madaling tinanggap ni Koenhattam na itapon ang 8 taong relasyon para pakasalan si Triuvan. Iyon pala ay nakialam ang kanyang ama. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Triuvi. Anak din naman siya nito. Sinisi ni Triuvi ang kanyang ama ng 1 beses, ngunit 10 beses niyang hinamak si Koenhattam. Dahil sa kaunting pakinabang, tinanggap nitong itapon siya sa isang tabi ng walang pakialam. Ang pag-ibig na ito ay hindi na rin kailangan ni Triuvi. Nananatili pa sandali si Triuvi sa silid ng kanyang lolo bago umalis. Paglabas niya, nakita niya ang anino ni Trin Tuyet. Ang kilos nitong patago-tago at may kasalanan ay halatang nakikinig ito kanina. Ngumisi ng mapanghamak si Triuvi at umalis. Narinig pa niyang nagtanong ito ng may pagkukunwari. Vivi, tungkol sa bagay ni Enhattam at ng ate mo. Hindi ka ba nalulungkot? Kahit papaano, kayo ni Enhattam ay alam ni Triuvi na sinasadya nitong ipaalala ang sakit na nararamdaman niya. Lumingon si Triuvi. Ngumiti, ipinagkrus ang mga braso sa dibdib at kalmadong sumagot. Hindi ako nalulungkot kaya huwag kang mag-alala. Talaga, mabuti naman kung ganoon. Mayabang itong ngumuso, ang mukha ay puno ng pagmamayabang ng isang nagwagi. Siguro masayang-masaya siya na naaga ni Triuvan si Koenhattam mula sa kanya. Ayaw ni Triuvi na magpatuloy pa ito sa pagyayabang kaya sinabi niya ng pabiro, si Koenhattam, kahit papaano. 8 taon ko na siyang nakalaro. Ngayon, ibinibigay ko na siya kay Triuvan, ang anak mo. Mukhang masayang-masaya ka tungkol dyan, ano? Tama nga, ganyan ka rin dati. Talagang nipapasa ang mababang ugaling ito sa anak. Pareho kayo ng anak mo na sabik gumamit ng pinaglumaan ng iba. Nagalit si Ginang Tuyet sa sinabi niya, nanlisik ang mga mata at sumigaw. Triuvi, bakit? Mali ba ang sinabi ko? O sobrang tama kaya nagkasala ka at naging mainitan ng ulo? Ikaw. Nang makita ni Triuvi ang mukha ni Ginang Tuyet na galit at hindi makapagsalita, tuwang-tuwa siya. Ngumisi siya at kalmadong tumalikod at umalis. Hindi pinapansin ang babaeng nasa likuran niya na nagngingit-ngit sa galit. Asterisk mula ng araw na iyon, ayaw nang alalahanin pa ni Triuvi.
Ibinaling niya ang sarili sa trabaho. Sa hapon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang lolo, nagsasabing mayroon siyang blind date. Pinili na ng lolo niya ang lalaki. Napahawak sa noo si Triuvi, pero para mapasaya ang lolo niya, pumayag na lang siya. Alas 8 ng gabi sa Runam Door Restaurant. Nag-ayos ng simple si Triuvi at pumunta sa lugar. Dahil may nauna ng appointment, kailangan lang sabihin ni Triuvi ang pangalan niya at agad siyang ginabayan ng isang babaeng empleyado. Magalang na dinala ng babaeng empleyado si Triuvi sa isang pribadong silid kainan. Ma'am Triu, narito na po kayo. Salamat, ngumiti si Triuvi. Propesyonal na binuksan ng empleyado ang pinto at pinapasok siya. Pumasok si Triuvi. Ang bumungad sa kanya ay isang lalaking elegante, marangya, may maaliwalas na mukha, mukhang responsable at napakagwapo. Sandaling natigilan si Triuvi. Nang tumayo ang lalaki, doon lang siya natauhan. Mahina siyang nagsalita. Hello, ako si Triuvi, ako si Din Zuyen. Maingat na hinayla ni Din Zuyen ang upuan para kay Triuvi. Lumapit siya at umupo. Pinagsilbihan siya ng lalaki ng isang baso ng red wine bago bumalik sa upuan nito. Mula ng sandaling iyon, hindi na niya narinig pang magsalita si Din Zuyen. Halos 5 minuto ang lumipas, nakatitig lang ito sa kanya. Kahit isang simpleng tanong ay wala. Yumuko si Triuvi at napabuntong hininga. Isang napaka-boring na blind date. Kahit na napakagwapo at kagalang-galang ang pinili ng lolo niya, sa totoo lang, wala pang gana si Triuvi na makipag-date ngayon. Huminga siya ng malalim at nagsalita para mapabilis ang pagtatapos ng gabi. Ji Zuyen, ilang taon ka na po? 38. Ha? Halos magulat si Triuvi. Nanlaki ang mga mata niya at napakagatlabi, galit na galit sa lolo niya. Alam niyang mahal siya nito, iniisip siya, natatakot na malungkot siya dahil niloko siya ng boyfriend niya. Pero hindi naman kailangang piliin ang isang lalaking ganito katanda para sa kanya. Higit sa isang zodiac cycle ang tanda niya sa kanya. Gusto ba talaga siyang ipakasal agad ng lolo niya? Pero kung titingnan ang itsura ni Din Zuyen, hindi niya talaga iisip ing 38 na ito. Napilitang ngumiti si Triuvi, tito. Nang marinig niyang tinawag siyang ganoon, napansin niyang bahagyang kumunat ang noo ni Din Zuyen. Pero anong magagawa niya? 12 taon ang tanda nito sa kanya kaya tama lang ang tawag na iyon. Tito Zuyen, sa totoo lang po, ayaw kong pumunta sa blind date. Oo, alam ko. Pinilit ka lang ng lolo mo. Nakahinga ng maluwag si Triuvi. Ngumiti siya. Kung ganoon, tapusin na natin ito dito, ha? Sasabihin ko na lang sa lolo ko. Tapusin na. Oo, hindi ako interesado sa mas matatanda. Paalam na po, tito. Pagkasabi ni Triuvi, tumayo siya pero agad siyang hinawakan ni Din Zuyen sa kamay. Ang kilos nito ay nagpagulat sa kanya. Namula at namutla ang mukha niya. Akmang aalisin niya ang kamay nang marinig niyang nagsalita ito. Vivi, kahit matanda na ako, gwapo naman ako sa labas at maraming pera sa loob. Isa pa, ako ang tunay na tiyuhin ng lalaking nagtaksil sa iyo. Interesado ka na ba? Ha? Natigilan si Triuvi. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at pagkalito. Narinig niyang sinabi ni Din Zuyen na tunay siyang tiyuhin ng lalaking nagtaksil sa kanya. Tiyuhin ni Ko-en Hat-tam. Pero matagal na silang magkakilala. Hindi niya narinig na nabanggit ni Ko-en Hat-tam na may tiyuhin siya. Nagdududa si Triuvi, nauutal. Tito, ano pong sinabi niyo? Ako ang tiyuhin ni Ko-en Hat-tam, si Ko Din Zuyen. Agad na natikom ang bibig ni Triuvi. Tumayo si Ko Din Zuyen. Mahinahon niyang inilagay ang 2 kamay sa mukha niya at kalmadong nagsalita. Vivi, alam ko na ang nangyari sa inyo ni En Hat-tam, ah. Napatawa si Ko Din Zuyen. Vivi, hindi mo mapakasalan ang pamangkin, pakasalan mo na lang ang tiyuhin. Maging tiyahin ka niya. Ano sa tingin mo? Tito, ano po ang sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng pangungusap, walang pag-aalinlangan na tinabig ni Triuvi ang braso ni Ko Din Zuyen. May bahid ng tensyon ang kanyang mukha. Hindi komportable si Triuvi sa sobrang lapit ng mga kilos ng lalaking ito.
Sa totoo lang, nagkita sila ni Ko Din Zuyen, wala pang 20 minuto silang nag-uusap, kaya ang mga sinabi nito ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Hindi siya naniniwala na si Ko Din Zuyen ay tunay na tiyuhin ni Ko Enhat Tam. Para siyang Manny Akis na manloloko, kahit na malamig at walang pakialam ang treto niya dito, kalmado pa rin ang ugali ni Ko Din Zuyen. Walang bahid ng galit, nanatili ang banayad ng ngiti sa kanyang labi. Kalmado siyang tumingin sa kanya at nagsalita, "Hindi mo ba narinig ng malinaw? Gusto kitang pakasalan. Pakasalan ako." Tito Zuyen, wala pa tayong 20 minuto na nagkikita, hindi niyo po alam kung anong klaseng babae si Triuvi. Tama, wala pa tayong 20 minuto na nagkikita pero naniniwala akong kilala kita ng mabuti, Triuvi. Huwag na po kayong magsalita ng kung ano-ano. Ayokong magpakasal, Triuvi. Handa ka bang mabuhay ng nagtitiis? Tanggapin na maging hipag ng lalaking basta ka nalang itinapon para piliin ang pansariling interes. Ayaw mong maging tiyahin ni Ko Enhat Tam. Ako. Nang makitang nag-aalinlangan si Triuvi, bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Ang kalmadong itsura ni Ko Din Zuyen ay lalong nagpakunot ng noo ni Triuvi at nagpadagdag sa kanyang pagtataka. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang problema ng lalaking ito. Tinitigan niya ito ng matagal. Maya-maya, nakita niyang dahan-daang kinuha ni Ko Din Zuyen ang kanyang telepono at tumingala para magtanong. O hindi ka naniniwala na tiyuhin ako ni Ko Enhat Tam? Nag-aalangang tumango si Triuvi. Sa totoo lang, matagal na niyang kilala si Ko Enhat Tam at alam din niya ang tungkol sa pamilyang ko. Pero hindi niya kailanman narinig na may nagbanggit tungkol kay Ko Din Zuyen. Hindi na nagsalita pa si Ko Din Zuyen, diretsong tumawag. Naka-loudspeaker ito para marinig ni Triuvi ng malinaw. Mabilis na may sumagot, boses ng lalaki. Nang marinig iyon, natigilan si Triuvi, nanigas ang katawan. Ang mainit at banayad na boses na iyon, paano niya makakalimutan? "Hello tito ko, bakit 2 araw ka nang bumalik sa bansa pero hindi ka pa umuuwi sa bahay? Hinihintay ka ni na mama, papa, at lolo. Naghihintay pa sila sa iyo para mag-organisa ng salo-salo. May kaunti lang akong inaasikaso. Babalik ako mamaya o bukas." "Opo, Ko Enhat Tam." "Opo, nakikinig pa rin po ako, tito. Sabihin niyo lang po, anong ginagawa mo? Busy ka ba ngayon?" Habang nagsasalita si Ko Din Zuyen, maingat niyang pinagmasdan ang mukha ni Triuvi. Si Triuvi naman ay wala nang ganang pansinin pa siya. Tulala siyang nakatayo, bahagyang nakakagat ang ibabang labi, nakatitig sa cellphone na hawak nito. Biglang narinig ang mahinang tawa ni Ko Enhat Tam. Kalmado itong nagpatuloy. "Kasama ko po si Triuvan ngayon, bumibili kami ng ilang gamit." "May mahalaga po ba kayong kailangan, tito?" "Wala naman." "Sige, samahan mo na ang asawa mo." Hindi na hinintay ang sagot ng kausap, diretsyong pinatay ni Ko Din Zuyen ang tawag. Tumingin siya kay Triuvi at mahinang nagsalita. "Naniniwala ka na ba sa akin?" Sandaling napaisip si Triuvi, nanahimik. Mayroon si Jan pakiramdam na hindi mapakali at nainis nang marinig ni Jan magkasama sina Ko Enhat Tam at Trievan. Dinadala ito para bumili ng gigamit. Kahit na ilang araw ni Jan pinapakalma ang sarili, pinapayuan ang sarili na kalimutan na ito. Na hindi ito mabuting tao, hindi karapat-tapat sa kanyang kalungkutan, hindi karapat-tapat alalahanin. Pero hindi pala ito kasindali ang inakala niya. Sumasakit pa rin ang dibdib niya tuwing naalala niya. Nang makitang nalilito at nalulungkot si Triuvi dahil kay Ko Enhat Tam, hindi natuwa si Ko Din Zuyen. Kumunot ang no niya at tumaas ang boses. Triuvi. Ang tabak ni Ko Din Zuyen ay mabilis na nagpabalik kay Triuvi sa kasalukuyan. Tumingala siya, pero nanatiling tikom ang bibig. Dumilim na ang muka ni Ko Din Zuyen. Hindi siya at seryosong nagpaalala, na parang nagseselos. Triuvi, ang kablintek mo na yonayako, si Ko Din Zuyen. Sana mag-focus ka. Uminga ng malalim si Triuvi. Nag-isip siya ng matagal bago dandan sumagot, "Paumanin po. Tapusin na natin ang buwan day dito." Nanak mantatalikot si Triuvi para umalis, bigla siya ninawakan ni Ko Din Zuyen mula sa likuran.
Lalang pumanhikan mukanito. Maikpit ni Jan inawakan ang balikat ni Trio Bay. Tinitigan si Jan madilim ng mata, may nang bumulong ang boses. Hindi pa tayo kumakain, bakit ka nagmamadali? Hindi ako gutom, ayokong kumain. Kung gusto niyo po, kumain kayong mag-isa. Nang marinigan malamig na tono ni Trio Bay, nainis at natawa si Koudin Suyen. Tahimik ni Jan tiningnan ang maputlan muka nito at nagtanong, bakit? Nalaman mong magkasama ang dati mong kasintahan at ang kapatid mo kaya masama ang loob mo at hindi ka masaya? Nagalok na akong tulungan ka. Pero tinandian mo. Nananatiling tahimik si Trio Bay, hindi pumapalag. Tahimik ni Jan tiningnan si Koudin Suyen. Naniniwala na siya, naniniwalang ang lalaking nasa harap niya ay tunay na tiyuin ni Kounat-tam. Ngunit may isang bagay na hindi maintindihan ni Trio Bay. Malina na magkapamilya sila, bakit gusto si Jan tulungan ni Koudin Suyen? Gusto si Jan mahintiyain ni Kounat-tam? Umurap si Trio Bay, pero anuman ang layunin nito, bala si Jan pakialam. Ayap na ni Jan masangkot pa kay Kounat-tam, kahit county. Kahit na hindi siya mapakali na yon, makakalimutan din niya ito agad. May na umiling si Trio Bay, bayan numiti ang galabi, hindi, ayokong magiganti. Sa madaling salita. Hindi niya matanto ang layunin ni Koudin Suyen. Hindi rin niya alam kung gaano ang balak gawin ng lalaking dito. Ayap ni Jan mahin kasangkapan, pagtawanan ng magtito. Isa pa. Hindi karapat-dapat na ibaba niya ang sarili para sa isang lalaki. Kayang bitawan ni Chuba ang bagay na kaya niya nabakan. Dahan-dahan binalis ni Trio Bay ang mga kamay ni Koudin Suyen mula sa kanya. Nagpatuloy, tungkol sa blind date na yon, sasabihin kao sa lolo kao na hindi tayo bagay, masidong malaki ang awaten di edad natin. Pero masaya pa rin akong nakilala kita. Gustong-gusto nang bumalis ni Trio Bay. Pero hindi niya maintindihan kung bakit palagi si Jan pinipigilan ni Koudin Suyen. Maikpit ni Jan inawakan ang kamay nito. Pumapalag si Chuba pero matigas pa rin ang gisa at ayap bumitaw. Nainis si Trio Bay, kumunotan no, nalisikan nga mata. Koudin Suyen, tito. Manatili ka muna para kumain bago ka umalis. Tulad ng sinabi mo, ito ang gunang blind date natin. Huwag natin tapusin ng ganito kabalang kubenta. Nagorder na ako. Hindi pinatapos ni Koudin Suyen si Trio Bay, diretsong pinutol ang sasabihin nito. Pinilit ni Jan nila nito pabalik sa upuan at marang pinaupo. Ang kilos nito ay hindi napagandaan ni Trio Bay. Tumingala si Trio Bay at tiningnan si Jan ng masama. Kalmado pa rin si Koudin Suyen. Huwag kang kabaan. Bala naman akong hinagaban masama sa iyo. Gusto ka o lang kumain kasama ka isang beses. Hindi kailangan maging mahirap. Napakagat labi si Trio Bay. Nag-isip sandali bago sumuko. Sige na NGA, pagkatapos kumain, magiwalay na sila landas, balan ng kinalaman sa isa't isa. Na makitang tila sumunod na siya, bayan numiti si Koudin Suyen. Mabilis siyang tumabak sa water para dalhin ang pagkain. Tiningnan ni Trio Bay ang nga pagkain na kain sa mesa at hindi mapigilan mamanga, pulala. Puro paborito ni Jan pagkain. Tumingala si Trio Bay kay Koudin Suyen, nagbukas sara ang galabi na parang may gusto ni tanong pero hindi na itinuloy. Malaman sinabi na lolo niya, hindi pwedeng nakataon lang. Kanina, malina na hindi siya gutom, pero nang mayay ng pagkain. Kumulo ang tiyan niya. Napalunok si Trio Bay. Bahala na, punuin mo na ang kumakalam na sikmura bago umuwi. Ilang araw na rin si Jan hindi nakakakain ng maayos. Maingat na kumuha ng pagkain si Koudin Suyen at inilagay sa mangkok niya, marang nagsalita. Kumain ka na. Bilang pagalang. Tumango-tango si Trio Bay. Sumagot. Salamat po, tito. Numiti lang si Koudin Suyen. Kahit na may distansya pa rin si Trio Bay, hindi niya ito ininda. Tuwan-tuwa si Jan makitan masarap kumain si Trio Bay. Sabon apunan. Hindi na binanggit ni Koudin Suyen si Kounat-tam o ang relasyon na yap niya. Paminsan-minsan. Nagtatanong siya ng ilang bagay na walang kinalaman, mabuti na lang at nakikipagtulungan si Trio Bay sa pagsagot. Pagkatapos ng apunan, na si Jan binunat ni Trio Bay ang kamay at inimasimas ang busok na tiyan. Dahil matagal na rin si Jan hindi nakakakain ng ganito kasarap. Dandan kumuha ng panjo si Koudin Suyen para punasan ang bibig at nagtanong. Masarap ba? Sobrang sarap. Puro paborito kong pagkain ng nga putay,
at bagay na bagay sa panlasa kao. Salamat po, Tito Kou, sa pag-imbita sa akin. Mabuti kong nagustuhan mo. Nakita ni Trio BY na tapos nang magbayad si Kou din Suyen. Yumuko siya at tumingin sa relo. Hindi na rin maaga kaya may na siya nagpatuloy. Gabi na rin po, paalam na ako. Ihahatid kita. Umiling si Trio BY, direksyon tinandyan ang magandang intensyon ni Kou din Suyen, hindi na po kailangan. Kaya kao pong bumuwi mag-isa. Salamat po. Tila ayab makinig ni Kou din Suyen, at ayab din siyang payagan tumanli. Mabilis siyang tumayo. Umakbang palapit at tinawakan ang kamay ni Trio BY, inila palabas. Nanlaki ang mata ni Chuba, nagulat. Tito Kou, kaya kao pong bumuwi mag-isa. Hindi kao pwedeng gayan umuwin mag-isa ang babay kao sa gabing ganito. Ihahatid kita. Bayan kumunot ang no ni Trio BY nang marinig ni Jan kalmadong sinabi ni Kou din Suyen ang nga salitan babay kao. Kailan pa siya naging babay nito? Naintindihan ba nito na ang pagpayag ni Jan kumain kasama ito ay nanggagaulugan pumayag na siya? Bakit ganito ka hindi makatwira na ang taon nito? Kou din Suyen. Hindi pa tapos ang pangungusap, inila na siya nito palabas en Jikotse. Naghintay na ang driver ni Kou din Suyen. Pagkakita sa kanya, magalang bitong yumuko. Tumango si Kou din Suyen at maayos siya ni pinasok sa likuran upuan. Lumaban si Trio BY. Galit na nalisikan nga mata. Kou din Suyen, sinabi kao nang hindi kailangan, hindi mo ba naiintindihan? Kabaliktaran en galit na ugali ni Trio BY. Napakakalmado naman ni Kou din Suyen. Inarangan niya ang pinto en Jikotse, napakatangkad en tindig, bayan yumuko para tingnan siya. Bayan umiti ang manipis na labi. Naiintindihan kao, pero kahit papano, dapat mo akong gayan tapusin ang buwan date na ito. Hindi ba? Sino ba naman ang mag-aaya sa babae na umuwin mag-isa? O takot ka sa akin? Ako, kailan pa ako natakot sa iyo? Hindi ka takot sa akin? Kung ganoon, bakit ayab maong yatid kita? Alam mo ba, kapag umuwi kang mag-isa at may mangyari sa iyo, si Kou din Suyen ang lunan magiging suspek? Kou din Suyen? Ubak ka nang magsalita hindi kung ano-ano. Sige. Pwede na ba tayong umuwi na yon? Nainis na napabunto ni Ninga si Trio BY. Sa totoo lang, bala na siyan masabi sa taon nito na sobrang mapilit. Tumalikot siya, malamig na umusok sa isang tabi para magbigay en jipuban. Maayos na umupo si Trio BY sa kotse. Sige na. Magtitiis na lang siya, bilang 10 beses. Pagkatapos nito, bala na silang kinalaman sa isa't isa. Lalong numiti si Kou din Suyen. Sumenya siya sa driver at umupo na rin sa loob. Mabilis na umalis ang Mercedes mula sa restaurant. Aban nasa daan pauwi, hindi nagsalita si Trio BY. Kinuha niya ang cellphone at naglaro para palipasin ang oras. Hindi na niya pinansin kung gaano ang hinagaba en katabi niya. Abanabala sa pagbabasa en Newsfeed. Biglang narinig niya ang malalim at mainit na boses ni Kou din Suyen. Address en bahay mo? 32/54 Huangcay. Pagkarinig ni Kou din Suyen, hindi na siya nagsalita pa. Sandalin naghintay ni Kang Lopen Jikotse na halos nakakabingi. Malapit na sa bahay ng patayin ni Trio BY ang cellphone. Nang uminto ang kotse. Napansin niya mababa si Kou din Suyen para yatid siya kaya mabilis niya itong pinihilan. Hindi na kailangan yatid. Nang marinig yun, biglang natihilan si Kou din Suyen. Idinawan niya ang kamay at lumingong kay Trio BY. Masunurin siyang sumunod. Ayab na rin niyang pairapan pa ito. Numiti si Trio BY, na paraban na kainga ng maluwag mula sa isang pabigat, kaya napakasaya en kanyang pakiramdam. Salamat po sa kabaitan niyong yatid ako. Sana hindi na tayo magkita ulit. Numiti si Kou din Suyen, BY, kahit tinatandyan mo ako na yon, magiging isang pamilya pa rin tayo sa inarap. Ang sinabi ni Kou din Suyen ay parang tumutukoy sa nalalapit na kasal ni Trievan at Kou Natam. Kaya maaga o uli ay magiging pamilya sila. Ngunit ang hindi alam ni Kou din Suyen ay hindi kailanman itinuring ni Trio BY si Trievan bilang kapatid. Kung di kakasal man ito kay Kou Natam o hindi, balan na siyang pakialam. Balang manyayaring magiging pamilya siya en kahit sino. Tinitigan ni Trio BY si Kou din Suyen sandali.
Hindi ni Yabalak makipagtalo pa kaya tumalikot siya para buksan ang pinto ngunit tinawag siya ni Koudin Suyen. Dandan ni Jan inabot dito ang isang business card kasama ang numero ng kanyang telepono. Balangganan nagtanong si Trio Bay, ano ito? Abakan mo ito. Sakaling magbago ang isip mo, tawagan mo ako. Napatawa si Trio Bay. Mayon at kalmadong bitinulak pabalikan kamay na nakabot ng business card, malinan na sumagot. Paumanin, hindi ako magbabago ng isip. Ayap kon magpakasal sa matanda, paalam na po, tito. Pagkatapos sabihin John. Binuksan ni Trio Bay ang pinto at lumabas ng kotse. Mabilis siya naglakad papasok sa condominium complex. Tahimik na pinanood ni Koudin Suyen ang papalayong na ninyo nito. Biglang may narinig siyan may ng boses mula sa harap. Suyen? Magbabago pa kaya ng isip si Maamu Bay? Oo. Pero mukhang decidido si Maamu Bay. Mukhang iniisip pa rin niya si Hetam numisi si Koudin Suyen. Asabakao siya, naiintindihan kao siya. Si Trio Bay ay para lang sa akin. Pagkasabi nito. Kinuha ni Koudin Suyen ang cellphone mula sa bulsa, tumawag. Napansin na nagbago ang boses niya, naging kababa at malungkot. Hello, Lolo nakikinig. Lolo, tinandiyan ako ni Ubay. Sabi niya matandang naro ako. Kahit contact information ka o ayap ni Jan ay save, Lolo. Sa pagkakataong dito, sana tulungan niyo po ako. Nagpakita ng kalungkutan si Koudin Suyen, pati ang boses niya ay biglang naging garalgal at malungkot, ibang diba sa itsura niya kanina. Ang driver na nakaupo sa harap ay biglang nakaramdam ng kilabot. Tumingala siya sa pamamagitan ng salamin para obserbahan si Koudin Suyen. Sa totoo lang, kinilabutan siya. Ang galing talaga lumarte ni Suyen. Kanina lang, kalmado pa ang pakiramdam niya. Tapos biglang na lang naging kababa na parang ginigwan ng babay. Dahil sobrang tahimik sa loob ng kotse, narinig lahat ng driver ang sinasabi sa kabilang linya. Pinakalma siya ng lolo ni Trie. Din Suyen? Ubak kang malungkot. Alam mo naman kakabreak lang ng bata kay ko una mula sa 8 taon relasyon kaya malaman na sasaktan pa rin siya. Kakausapin kon muli si Trio Bay. Unti-unti, tatanggapin ka rin niya. Isa pa, hindi na problema ang edad na yon. Napagdesisyonan kaon na ang kasalan dito. Maala ko ni Ubay kaya siguradong papayak siya. Bayan numiti ang galabi ni Koudin Suyen, kitang-kita ang kasiyan. May naon siyan sumagot, opo, salamat po, Lolo. Mula na yon, ipagkakatibala kauna sa iyo ang pag-alaga sa mahal ko na po. Si Ubay, mula pagkabata hanggang paglaki. Maraming ko lang sa pagmamahal. Tungkol po diyan, ubak kayong magalala, Lolo. Sige, kung may libre kang oras, bumisita ka sa bahay. May naon na sumagot si Koudin Suyen, opo. Hindi kaona po istorboy ng painggan niyo. Magandang gabi po. Mabilis na natapos ang pag-usap ng dalawa. Numiti si Koudin Suyen. Sandalin na naimik ang driver bago nagalangan nagtanong. Suyen. Nagsinungaling po kayo sa lolo ni Ma'am Trie. Kapag nalaman ni Ma'am Trie, siguradong magagalit siya. Sa pagkakaalam ka opo, hindi madaling pakisamaan si Ma'am Trie. Kalmado pa rin ang itsura ni Koudin Suyen. Balang pakialaman nga mata niya nakatingin sa bintana ng kotse patungo sa mataas na condominium building. Seryoso siya nagsalita. Biju, may hit 30 ka na pero bala ka pa rin love life. Paano mo maiintindihan ang pakiramdam ng isang taon umibig tulad kao? Si Trio Bay, napakatatag at matigas ang gulo. Imposibleng matinak siya. Kaya ang pinakamagandang paraan ay suyuin ang pamilya niya. Kapag may suporta ka ng magulang, mas madali ang landas patungo sa pahihinmanugan. Naiintindihan mo ba? Ang gataon may edad tulad natin, para mabilis na magkasaba, kailangan gumamit ng shortcut. Palang pinipiling paraan. Natulala silang Biju sa sinabi ni Koudin Suyen. Talagang hindi may kakailangan kasabihan habang tumatanda, lalong tumatapan ng nga matatanda. Kinamot nilang Biju ang gulo. Napilitan numiti at pumuri, Suyen, ang galing niyo po talaga. Bukas, ipadala mo ang regalo kao sa bahay ni Trio Bay. Opo. Masunurin tumango-tango silang Biju. Pagkatapos ay pinandar na ang kotse palayo sa condominium complex. Mula ng aranadyon na nag-blindate sila ni Koudin Suyen.
Diretsahan sinabi ni Trio Bay sa kanyan lolo na hindi talaga sila bagay NG lalaking John. Ayat ni NG masidong matandan mapapangasaba. Nakapagtataka, nagtanong lang NG ilang beses ang lolo niya at tumihil na, hindi na nahirapan. Sa totoo lang, medyo nagduda si Trio Bay. Kinapunan NG sumunod na ara, biglang bumisita ang lolo niya sa kumpanya. Nang makitang pumasok ang lolo niya may tungkot, agad na tumakbo si Trio Bay para alalayan ito, nakanghiting nagtanong. Bakit po kayo napunta sa kumpanya kao, lolo? Makisa lang po kayo? Hindi, kasama kao ang personal secretary kao pero sinabi kong kaya kao nang pumasok makisa. Naghintay siya sa labas NG kotse. Pumunta ako para bisitahin ka, at may ilang bagay din akong kailangan sabihin. Kamusta na pala ang kumpanya mo? Maayos naman po, lolo. Bayan umiti si Trio Bay, napakasigla. Tuwing nababandita ang trabaho, nagliliwanag ang mukha niya, namumula, puno NG kumpiyansa. Dahil ang kumpanya nito ay pag-ari at pinamamaalan mismo ni Trio Bay. Kung giisipin, nagsimula lang dito bilang isang maliit na brand NG kosmetiko. Pero nayon ay mayroon ng puwan sa mundo NG negosyo na kinanggaan NG marami. Sa totoo lang, napakagaling ni Trio Bay. Kahit babae siya, naipapakita niya ang sariling personalidad. Mature at responsible kaya mahal na mahal siya NG matanda. Dahil dito, gusto niya ni pasa ang buong pamamahala NG kumpanya NG pamilyang sa kanya, pero mukhang hindi interesado si Trio Bay. Napilitan ang matanda na umanap NG matatag at masayan mapapangasaba para sa apo niya at ipapamahalan na lang dito sa saba ni Trio Bay. Sa loob NG maraming taon, maraming pagirap ang dinanas ni Trio Bay. Gusto NG matanda na sa uli. Ang lahat NG pinakamagagandang bagay ay mapunta sa kanya. At ang lalaking minahal ni Trio Bay noon ay si Koun Natam, hindi siya pinagkakatiwalaan NG matanda. Sa katunayan, sa ilang pagsubok lang, kitang-kita na ang tunay nitong ugali. Masayang dinala ni Trio Bay ang kanyang lolo sa kanyang opisina. Inalalayan niya itong maupo sa upuan bago tumalikod para gumaba NG dalawanta sa NG mainit na sa at inilagay sa mesa. Inom po kayo, lolo. Nasiyan tumango at numiti ang matanda. Umupo si Trio Bay sa tabi nito at may nang nagtanong. May gusto po ba kayong sabihin sa akin, lolo? Tungkolito sa buwan date mo. Trio Bay. Nakanap na ako NG bagong kandidato. Nang marinig ito ni Trio Bay, muntik na niyan may buga ang sa bibig. Nagulat siya lumingon sa lolo niya na mukhang napakasaya. Akala niya tapos na ang usapin tungkol sa buwan date niya kay Koudin Suyin. Dahil noon, bala siya narinig na sinabi NG lolo niya. Yon pala, inanapan pa rin siya nito. Dander nilunok ni Trio Bay ang tubig, napilitan numiti at sinubukan maglambing. Lolo, sa totoo lang po. Hindi naman nagmamadali ang kasal kao. Medyo busy din po ako nitong nakaraan ara. Iwinagayuay NG matanda ang kamay, matigas na ihinit, hindi pwede. 26 ka na, kailangan mo nang maganap. Noon una, ayap mo kay din suyen dahil matanda. Nayon, umanap na ako NG bata para sayo. Po, ang galalaking dito ay nasa 29 a 28 pababa lang, napakabata. Lolo, kung ayap mo sa lalaking mature at responsible tulad ni din suyen, okay lang. Ang galalaking dito na yon ay napaka-okay, bata, romantiko, bagay sayo. Sumimanggot si Trio Bay. Ngunit nang marinig ni Jan palahing binabandit NG lolo ni Jan pangalang Koudin Suyin. Bigla ni Jan naalala at nagtanong nang may pakusisa. Lolo, alam niyo po ba ang tungkol kay Tito Suyin na yon? Nakalimutan ni Jan itanong dito noon. Na yon bigla ni Jan naalala. Hindi niya mapigilan maging mausisa. Maigpit na pinilit siya NG lolo niya na pumunta sa buwan date. Kaya malamang alam din nito na si Koudin Suyin ay tunay na tiyuin ni Natam, hindi ba? Pero ang magulong relasyon dito. Iniisip ni Chuba, talagang rayap ni Jan pasukin. Ang mukha niya ay puno NG pag-asa sa sagot. Ngunit nakita lang ni Jan lolo ni Jan kalmadong umiinom NG sa at umiling. Hindi ka o alam. Kung mausisa ka, pumayag kang makipagkilala sa kanya at unti-unting alamin. Nalaki ang gamata ni Trio Bay. Nagulat na sumagot. Hindi niyo po talaga alam? O, hindi ka o alam. Pero tinandian mo na siya, bakit ka pa interesado? Nagbago ba ang isip mo? Napatayo si Trio Bay, sumimanggot at tumutol, hindi po mangyayari yun.
Indinindi kao po guston magbago en isip. Tumango tango an matanda, nagpatuloy sa pag-inom en saa. Daandang lumingon si Trio By para Lim si Jan tingnan, sinusubukan makahanap en kahit ano sa kanya, pero bala. Kalmado pa rin ang muka en lolo niya, nalalong nagpatindi en pagkausisa ni Trio By. Bakit hindi niya alam kung sino ang ipinakikilala niya sa kanya? Abantulala si Trio By. Hindi niya napansin ang bahayang panghiti sa labi en lolo niya. Aban nalilito pa ang isip niya, biglang narinig niya nagsalita ang lolo niya. Kung ganon, aayusin kaon na ang blind date mo. Papadala kao sa Joan Goras at lugar mamaya. Agad na bumalik sa kasalukuyan si Trio By, nagmakaaba, lolo, hindi kao po talaga kailangan. Ubak kang magalala. Puro bata ang nga kandidato na yon. Hindi po tungkol sa pagiging matanda o bata. Ang mahalaga po ay hindi kao pa gusto isipin ang pagpapakasal sa nayon. Kung ganoon, kailan mo iisipin? Matanda na ako, hindi kao alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Gusto kong makita kang masaya bago ako mamatay. Biglang nanghilida ang luha sa mga mata ni Trio By. Niyakap niya ang kanyang lolo, garalgal ang boses. Ubak po kayong magsalita en ganyan, lolo. Kailangan niyong mabuhay ng matagal kasama kao. Kung ganoon, maging masunurin ka at pumunta ka sa blind date. Napilitan si Trio By na sumuko. Sumimangot siya at tumango bilang pagsunod. Basta mapasaya niya ang lolo niya, lahat ay gagawin ni Trio By. Numiti ang matanda, marang tinapik ang gulo ni Trio By at sinabi. Tungkol naman sa paglipat mo pabalik sa bahay, ubak kang manatili sa labas ng matagal, hindi yon maganda. Napabunto ni Ninga si Trio By, opo. Kahit sumagot siya en ganyan, sa totoo lang, hindi pa iniisip ni Trio By na bumalik sa bahay na yon para tumira ulit. Ang mabuhay kasama ang kabit at dalawa anak en kanyan ama, hindi niya kaya. Nagpentuan pa sandali ang maglolo bago inatid ni Trio By ang lolo niya palabas. Pagkaalis en lolo niya. Tumalikot siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ilang araw na sunod-sunod, sinunod ni Trio By ang butos en kanyan lolo at masunurin pumunta sa mga blind date. Totoo na napakabata en na kandidatong pinili en lolo niya na yon. Kung titingnan sa lahat en anggulo, medyo bagay sila. Lahat sila ay anak mayaman mula sa mga pamilyang negosyante, pero hindi na impres si Trio By, hindi niya sila gusto. Pumunta lang siya para masunod ang butos, para mapanatag ang lolo niya. Pagkatapos kumain en apunan, magiwalay na sila en landas. Na yon ay pananim na blind date na niya, pero bala pa rin nagugustuhan si Trio By. Kung iisipin ang nga nakarang kandidato, si Cole din suyen pa rin ang pinaka-okay. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito iniisip, pero mayroon itong kakaibang karisma. Biglang naalala ito ni Trio By at napatawa siya sa sarili, alatang tinandihan niya ito pero gusto pa rin ikumpara sa mga binatang yon. Napabunto ni Ninga si Trio By, kumain en apunan, nagpalam, at nagmaneo palayo sa restaurant. Inapos ang gisa na naman balang kubentang blind date. Mula ng arana yon. Hindi na narinig ni Trio By na sinabi en lolo niya na kailangan niyang pumunta sa blind date. Napakatahimik. Dahil dito, nagkaroon siya en libreng oras para asikasuin ang trabaho. Sa hapon, pagkatapos en meeting, bumalik si Trio By sa kanyang silid na pagod nang biglang makatanggap en tabak mula kay Bijou Kim. Sinabi ni Bijou Kim na naimatay ang lolo niya, pinapauwi siya para bisitahin ito. Nagulat si Trio By nang marinig ito. Nagalala siya mabilis na umalis sa kumpanya at umuwi. Pagpasok sa gate en bahay en na Trie, nakita niya si Trie dipon na paikot-ikot sa harapan, pero hindi niya ito pinansin. Itinulak ni Trio By ang pinto en kotse at mabilis na tumakbo papasok sa bahay. Habang dumadaan, tila may gustong sabihin si dipon pero mabilis na nawala ang ninyo niya. Binuksan ni Trio By ang pinto en silid en kanyan lolo at pumasok. Nakita niya si Bijou Kim sa loob. Uy, nakauwi ka na pala? Ano pong nangyari kay lolo, Yaya? Sakit lang po en matatanda. Kaalis lang en doktor, nagbigay en dagdag na gamot. Uminom na po si lolo at natutulog na yon. Mabigat ang pakiramdam ni Trio By. Dandang lumapit sa tabi en kama, umupo at tinawakan ang kamay en kanyan lolo. Nanikip ang kanyan ilong. Nang makita ni Bijou Kim na malapit nang umiyak si Trio By, marang niya itong tinapik at pinakalma. Okay na po si lolo, Uy.
Ubak kang masidong magalala. Malulungkot si Lolo kapag nagising siya at nakita kang ganyan. Matagal na po ban may sakit si Lolo, Yaya? Matagal na po siyan may sakit. Nitong nga nakarang taon, medyo lumala ang kondisyon niya. Natatakot si Lolo na malaman mo at malungkot ka kaya pinagsabihan niya akong bubak sabing. Nang marinigito ni Trio Bay Griega. Nakaramdam siya hindi labis na pagsisisi sa sarili. Sinisi niya ang sarili dahil nahimpabaya siya. Tuwing nakikita sila hindi Lolo niya, nakikita niya itong malakas at nakangiti kaya iniisip niya no kailan bito. Yon pala. Nagpapanggap lang bito para mapasaya siya. Daandang nagpatuloy si Bijo Kim. Ubay griega, na yung nakauwi ka na, manatili ka na rin para sa punan, ah? Matagal ka na rin hindi umuwi. Tumango si Trio Ubay griega. Opo. Pakiayos na rin po enji kwarto kao, Yaya. Dito po ako matutulog na yung gabi. Bukas na rin po ako lilipat.